Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa na namang Pogo Hub na sangkot umano sa sex trafficking, kidnapping at scamming ang sinalakay. Sa pagkakataong ito, sa Porac sa Pampanga. Tila nakatunog pa sila kaya sinubukang itakas ang mahigit 200 Pilipino at dayuhang empleyado pero naharang din. Kabilang sa mga iniimbestigahan, paano muling nakapag-operate ang Pogo na dati ng sinalakay at ngayon merong high-level security. Mula po sa Porac, nakatutok live si Salima Resta. Exclusive, Salima. Mel, Vicky, Emil, gwardyado at bantay sarado nga ng puwersa ng pamahalaan itong sinalakay na Pogo Hub dito sa Porac sa Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, sangkot ang pogong ito sa human trafficking, sex trafficking, pananakit, torture at kidnapping, maging mga scamming activities. Dami yun, no? Uy, jowa ka. Tingnan mo. Kuha ito kahapon sa isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ang mga dayuhan, mistulang nagsisilikas at nagmamadaling magsialis matapos umano nilang matunugan ang nakaambaroong operasyon. If you are a foreigner in the Philippines, you are required to bring your passport at all times. Kaya nang i-operate kagabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP SAF, CIDG at iba pang local police, kaunti na lang ang naabutan sa target location. We're expecting mas maraming mga foreign nationals dito. Unfortunately, maaring nag-leak yung information kung kaya ang abutan na lang natin ay less than 100. Sa bandang Clark, 7 sasakyan lulan ang mga tumakas sa Pogo workers ang naharang ng mga otoridad. 157 na mga Chinese, Korean, Vietnamese, Malaysians at Burmese ang mga nasagip. Ang isa, natukoy pang kidnap victim. Nasa 50 naman ang mga Pilipinong Pogo staff at security. Ayon sa PAOC, sangkot umano ang Pogo sa scamming activities, pananakit, kidnapping at sex trafficking. May mga tinotorture dito, pinapalo ng mga baseball bat at mga pinagtatatadyakan dito. Meron tayong isang video ng isang di umano babae na pinagsasayaw dito at pinagpapasapasahan ng mga boses. Ginagamit siya sexually. We're hoping na na-rescue namin dito yung subject naming babae. Siya po ay binibenta, binibid online. So, at yun na nga po, kung sinong nanalo sa online bidding, siya ang makaka-avail sa sexual services niya at any given time. Sinalakay ang Pogo Hub sa bisa ng search warrant mula sa Malolos RTC Branch 14. Nasa 10 hektarya ang compound. 46 ang gusali na tig-3 palapag, kabilang na mga villa. Mistula itong high-level security facility dahil may razor wire sa mga pader at sandamakmak ang mga CCTV. Ito po ay pinapatakbo ng Lucky South 99 sa kabila ng kawalan nila ng lisensya. Wala po silang lisensya para mag-operate, provisional or otherwise. So nagtaka kami bakit sila nag-ooperate. Applying pa lang sila So bakit sila nag-ooperate? Ayon sa PAOC, na-raid na ang naturang Pogo Hub noong 2022 sa ilalim ng pangalang Lucky 99 Outsourcing. Iniutos pa ito noon na tuluyang ipasara ni DILG Secretary Benhur Abalos. Inaalam pa kung paano itong nakapag-operate muli. Sa ngayon, nasa Pasay na ang mga na-rescue na Pogo workers. Ang mga dayuhan isasalang sa immigration profiling at processing. Kakausapin din sila pati ang mga Pilipino para hinga ng pahayag. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng Lucky South 99 habang ang may-ari ng lupa na kinatitirikan ng compound nilinaw na subject na ito ng execution ng naipanalong ejectment case. Tugon naman ng kumpanyang umuupa sa compound, wala silang kinalaman sa operasyon ng Pogo, pagpapaupa rin o subleasing umano ang negosyo nito. Bukod dyan, iniimbestigahan na rin kung paano natunugan ng mga taga-Pogo ang gagawing raid. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng Porac Police at LGU tungkol dito.
Vicky, matapos yung dumaan doon sa screening ng Bureau of Immigration ay sasalang naman yung mga dayuhan na walang maipakitang kaukulang mga visa at permits para manatili sa bansa doon sa tinatawag na deportation proceedings. Samantala, Vicky, 7 pang Pinay at isa pang babaeng Chinese yung na-rescue dito mismo sa Pogo Hub ngayong araw. Ang babaeng Chinese ay isang kidnap victim, samantalang yung 7 Pinay naman ay biktima ng illegal detention. Nalaman naman ngayon ng PAOK na yung isa dun sa mga hinahanap nila na torture victim ay nasawi na pala. Yan muna ang latest mula nga dito sa Porac sa Pampanga. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Regular holiday po sa darating na June 17 na tatapat sa araw ng Lunes. Dineklara yan ang Pangulong Bongbong Marcos para bigyan daan ang paggunita sa Idil Adha o ang Feast of Sacrifice, isa sa pinakaimportanteng pagdiriwang ng Islam. Ang deklarasyon ay alinsunod sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Bumilis pa ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Mayo. Kabilang sa mga nakaambag dyan, ang pagmahal ng ilang pagkain at produktong petrolyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nagsimula sa mabagal na pagmahal ng mga bilihin at serbisyo o inflation, pero buwan-buwan niyang bumibilis hanggang nitong Mayo. 3.9% ang inflation rate noon, pinakamataas sa loob ng 6 na buwan. Kabilang sa may ambag sa mataas na inflation ang presyo ng produktong petrolyo, LPG at renta sa bahay. Pero magtutuloy-tuloy ba? This is fastest since the November 2023 reading of 4.1%. Could the May inflation peak itong May? Well, we cannot really tell. As I've said, may mga risk tayo, our rise inflation. Katunayan, pinakamalaki ang ambag ng pagkain sa inflation bagamat may mga produktong bumababa na ang presyo. Kung may mga produkto at serbisyo na tumataas ang presyo, ayon sa Philippine Statistics Authority, may mga bumababa naman ang presyo kagaya ng harina, mantika at asukal. Ang bigas, bahagyang bumababa rin ang presyo, habang ang isda naman, hindi nagbago ang presyo sa nakalipas na buwan. Sa mga rehiyon, pinakamabilis sa inflation sa BARMM habang pinakamabagal sa Ilocos Region. Pero lalong ramdam ng pinakamahihirap o yung bottom 30% household ang pagmahal ng bilihin. Ang mga madalas nilang bilhin, 5.3% ang iminahal. Si Jonah nga hindi na alam kung paano mapagkakasya ang budget. Sobrang gipit ng gastusin ngayon, hirap mag-budget. Ayun, yung sa kuryente ito, may disconnection kami. Hindi ko naman naramdaman yun. Bumaba yung presyo ng bigas. Hindi ko naman naramdaman, halos ganun pa rin. Pero ngayong aprobado na ang pagbaba ng tariff sa imported na bigas sa 15% mula sa 35%, tinatayang bababa ang imported na bigas ng 6 to 7 pesos kada kilo ayon sa PSA. Ayon sa Department of Agriculture, maaaring susunod rin sa pagbaba ang presyo ng local rice. Malaking reduction yan na imposible na hindi yan mararamdaman. Dahil dyan, maaari ring bumaba ang kabuuang inflation rate sa hinaharap. There is expectation, of course, reduce the overall inflation given the contribution of rice to the overall inflation, all things being the same. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nanumpa ang mga bagong opisyal ng Senate Spouses Foundation sa pangunguna ng aktres na si Heart Evangelista bilang pangulo ng grupo. Ang ilan sa kanila raw tututukan mga programa para sa kababaihan at kabataan. Nakatutok si Mav Gonzalez. May bagong role na gagampanan si Kapuso star Heart Evangelista. Kanina nanumpa na siya bilang bagong pangulo ng Senate Spouses Foundation bilang may bahay ni Senate President Cheese Escudero. Si Escudero may biro kay Heart sa oath-taking. Huwag kang kabahan, darling. Kaya mo yan. May puso ang Senado at naway sa mga gawain ninyo. Tunay ninyong maipakita at mapatunayan to. Kasamang nanumpa ni Heart ang ibang opisyal ng foundation, kabilang sina Representative Lani Mercado Revilla, Taguig City Mayor Lani Cayetano at aktres na si Mariel Padilla. Aminado si Heart na kabado siya. Kasi hindi ko naman to mundo. I really want to do something and continuously, make a change na hindi lang siya para lang dahil artista na nalagay sa ganitong posisyon. I want to work. So, I'm excited in a sense.
Ilan lang sa mga proyekto ng Senate Spouses Foundation ang feeding program sa iba't ibang orphanage at pagpapatayo ng ward sa mga ospital gaya ng Philippine General Hospital o PGH. Sa ngayon, nakausap na raw ni Hart ang kapwa Senate spouses sa mga proyektong gagawin nila. We're really focusing on, of course, the women and children. Siyempre, madami silang nagawa ng mga very small infrastructure that we would come back, look into again, maybe help again rebuild certain buildings. Ginagabayan din daw siya ng mister na mas na-appreciate niya ang trabaho nito. I was very trained well by Cheese kasi he's every detail he pays attention to. So, but it's nice kasi he also gave me leeway sa mga gusto kong gawin. And he's very supportive, so nakakatuwa. Paano ang showbiz at pagdalo nila sa Fashion Week ngayong may dagdag siyang trabaho? Mag-a-adjust tayong lahat. So, dextrose level na po to. May mga bills, so kailangan ko pang magtrabaho. But it's all about balancing and distributing your time. Kaya naman. Kakayanin na lang. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nagdulot ng kabi-kabilang pagbaha, malakas na ulan sa ilang lugar sa Metro Manila dahil mga nakabarang basura sa drainage ang sinisisi. May hakbang ang MMDA. Nakatutok live si Mariz Umani. Mariz? Mel, mabilis nga tumaas ang tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa di inaasahang biglang buhos ng malakas na ulan sa buong maghapon. Sinabayan ng kidlat at malakas na kulog ang malakas na buhos ng ulan sa Camarin North, Caloocan. Sa lakas ng hangin, bumagsak ang lona ng isang car wash. Umabot hanggang gutter deep ang baha pero mas mataas pa sa may Shalito Zabarte, dahilan para mapaatras ang mga sasakyan. Ang resulta, matinding traffic. Sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City, naabutan naming tumatawid ang mga residente sa kanilang makeshift na tulay. Pero ilang minuto lang ang lumipas, biglang tumaas ang tubig sa ilog kaya nasira ang tulay. Ayon sa mga residente, problema raw talaga nila rito ang mabilis na pagtaas ng tubig sa ilog kahit mahina lang ang ulan dahil dito dumadaloy ang tubig galing Rizal. Dito sa Maynila, biglang buhos din ng ulan kaya marami ang inabutang hindi handa. Pahirapan na rin ang pagsakay. Yung papunta po kami ng school, ngayon po bigla po nabus yung ulan. Pahirapan po talagang sumakay, lalo na po pag tag-ulan. And traffic po banda dun sa Ross Boulevard. Ang mga nakamotor na inabutan ng malakas na ulan sa Commonwealth Avenue, sumilong na lang sa mga flyover at ginagawang MRT station. Umabot naman ng gutter deep ang baha sa ilang bahagi ng Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City, pasado alas 3 ng hapon. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagdulot ng biglang buhos ng ulan dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Trough of low pressure area naman daw ang nagdala ng ulan sa iba pang parte ng northern at central Luzon. So possible yung mga flash floods or landslides dun sa mga areas na prone sa landslide. Yung sa trough of low pressure area ay dito sa mga area ng Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, and Camarines Sur. So yung Metro Manila and rest of the country, so yun yung nakakaranas ng mga isolated rain showers and thunderstorms due to localized thunderstorm activities. Dahil mas mapapadalas na raw ang pag-uulan, ang MMDA panay ang pagmamonitor sa mga itinayo nilang trash trap sa mga daluyan ng tubig. Dati raw gawa sa kawayan ang mga trash trap na inilalagay sa mga estero. Ngayon, ganito na ang itsura ng mga trash trap. Gawa na sa plastic para raw mas matibay. Layo nitong maharang ang basura sa mga strategic points kung saan madaling maiaahon para di na tumuloy sa mga pumping station at sa Pasig River. Sa ngayon, naaabot na raw sa 191 ang nailalagay nilang trash traps sa mga waterways sa buong Metro Manila. Kasi pag napunta yung mga basura sa mga pumping station natin, masisira yung mga pumping at hindi na makabumba ng mga tubig baha. Natural, magbabaha po tayo. Oo, kaya mahalaga yung pakiusap namin sa mga kababayan natin, yung disiplina lang po. Na huwag na sila magtapon ng basura para hindi po tayo bumaha.
Mel, kaugnay doon sa nasirang makeshift na tulay doon sa Barangay Bagong Silangan, ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, ay wala naman daw nasaktan at naroon ang kanilang mga tauhan doon sa lugar para i-assess ang sitwasyon at ibigay yung mga pangangailangan ng mga residente. Paulit-ulit naman pong pakiusap ng MMDA, gaya nga po ng narinig natin, wag daw pong gawing basurahan ang mga daluyan ng tubig para maiwasan yung mga pagbaha, at paalala naman ng Pag-asa ay iwasan nating lumusong sa baha para maiwasan din ang mga sakit gaya ng leptospirosis. At yan ang pinakasariwang balita. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Sa isang pagdinig sa Kamara, hiniling ng ilang kaanak ng mga umunoy biktima ng Duterte drug war na hayaang imbestigahan ito ng International Criminal Court. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Taong 2018 nang makarating sa pamilya ni Joshua Laksamana na napatay ang binatilyo na ang pagkakaalam nila'y dumayo sa network game competition sa Baguio. Giit ng pulisya noon, nagmatch ang itsura ni Laksamana sa isinumbong na nanloob umano kaya hinarang sa checkpoint. Pero di umano tumigil kaya nagkaengkwentro. Noon pa man, hustisya ang sigaw ng ina niyang si Christine Pascual na di matanggap ang paliwanag sa kanya na nanlaban ang anak. Kanina humarap siya sa House Committee on Human Rights para hilinging hayaang mag-imbestiga ang International Criminal Court o ICC. Paano po kaming hihiling ng hustisya sa ICC? Sana maramdaman niyo po yung bilang isang ina kami, paano naghirap doon sa mga pinalaki mong bata ng maayos, di ba po? Ang masaklap pa po, pinatay na. Pinaratangan pa ng kung ano-ano. Yun po yung masakit dun eh. Yung may drugs, nanlaban. Pareho ang panawagan ni Dalia Cuartero matapos mapatay ang anak sa drug bust operations kahit wala umano sa drug watch list. Wala kaming pag-asa para bang ganun na lang kadali kunin ang buhay ng anak ko. Sana din po ay sa pamamagitan ng hearing na ito, ay masuportahan ang ICC na panagutin si Duterte. Ang asawa naman ni Amy Jane Lee, patay sa pamamaril ng mga suspect na riding in tandem noon. Kami po sa Rise Up at sa iba pang inulila ng nationwide massacre na pinangala ng War Against Drug ay naniniwalang kay Duterte dudulo ang pananagutan. Parang hindi kami nakikipag-unay sa ICC. Wala po kaming pakialam sa ICC. Walang pakialam ang ICC sa komiting ito. Hindi kami kontrolado ng ICC. Independent po itong ating ginagawa dito. Ayon sa Free Legal Assistance Group o FLAG, binanggit sa isang Supreme Court resolution ang year-end report ng Duterte administration na abot sa 20,322 ang sangkot sa droga na napatay mula July 1, 2016 hanggang November 27, 2017. Halos 4,000 sa mga yan ang patay sa police operations, pero ang iba pinatay ng mga suspect na riding in tandem. Why do you have to wait for the OIG to act? When you could be able to charge with a class suit on this against the former president. The relatives of the victims are very afraid to file cases That's because what I'm they saying, know they are Attorney going Cauty. after a former president of the Philippines. Ayon naman kay dating Executive Secretary Salvador Merjaldea, wala siyang alam tungkol sa binanggit na year-end report. Ilang mga tauhan ng PNP ang pinatawag ng komite, ngunit hindi sila nakarating kanina. Sabi ng PNP, ilan sa mga ito ay nag-awol na o kaya'y nagretiro na. Pinaiimbitahan naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa susunod na pagdinig sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa na unang nagpatupad ng Oplan Tokhang. Pero sabi ni Representative Abante, pwede nilang ipaalam ang schedule ng susunod na pagdinig pero bahala sila kung gusto nilang pumunta. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok 24 oras. Pagkatapos ng abo, lahar naman ang naminsala sa mga lugar sa paligid ng Bulkang Kanlaon. Nakatutok live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Eileen. Emil, 2 araw matapos pumutok ang Mount Kanlaon, mud flow o lahar flow naman ang sumalubong sa mga residente ng bayan ng Lacasillana ngayong hapon. Good.
Mistulang bumulwak at umagos na basang semento ang rumaragasang lahar sa ilang bahagi ng Negros Island ngayong araw. Dali na, Jill! Dali mo! Paliwanag ng PBOX dahil yan sa ulan. Ang mga deposits, kumbaga nga mga ash fragments during the eruption sang June 3, syempre nag-settle na siya sa flanks ng aton nga volcano. But then, baskog ang ulan and lalo na sa may southern slope ng aton nga volcano. So, na-wash out ang mga deposits. Sityo Mananawin, kabaha sang abo, alin gini sa bulkan. Dumaloy rin ang lahar sa Bahi-Bahi Falls, kaya kulay abo na rin ang tubig na bumabagsak mula sa talon. Sa tanimang ito sa Canlaon Negros Oriental, halos wala nang maaninag na kulay sa paligid dahil sa tindi ng ashfall. Animoy malalaking bato na ang dating mga kulay berdeng pananim na repolyo. Simula pa kahapon, inilikas na ng lokal na pamahalaan ang mga nakatira malapit sa ilog dahil sa banta ng lahar. Lahar, nagawas na. Inabot din na makapal na lahar ang barangay Biak na Bato sa La Castellana, Negros Occidental. Umapaw ang lahar hanggang sa ilang kalsada at tulay. Abot gitna na ng binti ng mga residente ang kapal ng kulay, abong putik. Ang buong bayan, isinailalim na rin sa state of calamity. Suspindido ang trabaho sa lahat ng government agency sa naturang bayan. Mahigit 200 na pamilya ang nananatili pa rin sa evacuation center. Pero problema ng marami ang mga naiwang gamit at mga alagang hayop. Sa La Castellana, 8 barangay ang apektado ng Bulkang Canlaon base sa aerial inspection. Tig-3 naman sa Baguio City at La Carlota City at tig-1 sa Moises Padilla at Pontevedra. As of now, kailangan nila ng tubig. Yun ang urgent needs natin. And we have already requested for that and even for a possible deployment of mobile water filtration. Naghahanda rin ng dagdag face mask. Nagpapatuloy sa pagkalap ng impormasyon ang OCD kung ilang mga residente ang nasa 4-kilometer radius permanent danger zone. Panawagan ng OCD sa mga nais magbigay ng tulong. Makipag-ugnayan na lang sa mga LGU. Tuloy naman ang pagtulong ng GMA Kapuso Foundation tulad sa Canlaon City kung saan mahigit 300 evacuees ang tumanggap ng food packs. Salamat sa GMA sa inyo tulong sa akon. Salamat gid nga madamo. Emil, inabisuhan naman ng La Castellana LGU ang mga apektadong residente na huwag munang bumalik sa kanilang mga bahay habang hinihintay pa ang pinakauling update sa aktibidad ng bulkan. Emil? Ingat at maraming salamat, Eileen Pedroso ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Pinangangambahang magkaroon ng krisis sa basura sa pagsasara ng pinakamalaking landfill sa bansa. Ayon po yan sa mahigit 100 lokal na pamahalaan na nagtatapon doon. Tutukan yan sa special report ni Jonathan Andal. Ang malawak na landfill na ito. Ito ang pinakamalaking landfill sa buong Pilipinas, ang 100 hektaryang Kalangitan Landfill dito sa Capas, Tarlac. Nasa 130 LGU sa bansa ang nagtatapon ng basura dito. Kaya ngayong isasara na ito, may ilang nangangamba sa posibleng krisis sa basura. Ang pangamba na yan nakasaad mismo sa sulat na ito noong April 22 na pirmado ng 120 na LGU. Hiling nila rito kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, pigilan ang pagsasara ng landfill habang hindi pa sila nakakahanap ng ibang pagtatapunan ng basura. Isa sa pinakaapektado, ang bayan ng Capas, Tarlac na libreng nakakatapon ngayon ng basura dahil nasa bayan nila ang landfill. Ang problema namin is, number 1, hindi nakaprogram sa budget namin yung babayaran for the disposal ng garbage namin. We would like to appeal to our good president na kung pwede, i-consider yung extension. Ang sinasabi lang namin is bigyan kami ng panahon. Huwag munang isara and give us time na magkahanap kami ng alternative disposal site. Imbiya po sa bayan ng Pambanay, gagawin po namin ang makakaya namin para po hindi maapektuhan lalo na po yung mga basurang nanggagaling po sa amin. Ang bayan ng Pulilan, Bulacan may kausap na raw na ibang landfill pero humihiling na mapalawig pa ng kahit hanggang Desyembre ang kontrata sa Kalangitan Landfill.
malaking tulong din naman sila sa amin. Talagang siya na yung pinakamalapit dito sa Pulilan. Sa Kalangitan Landfill dinadala ang malaking bahagi ng mga hospital waste mula sa Metro Manila at kalapit na probinsya. Kaya magkakaproblema sa pagtatapon ng mga hazardous o mapanganib na hospital waste gaya ng mga lamang loob ng tao. Sabi yan ng isang kumpanyang kumukolekta ng hospital waste mula sa 300 klinik at ospital sa Metro Manila. Baka mapilitang dumating kami sa point na hindi namin hakutin ang mga basura sa hospitals. Kasi wala kaming pagdadalan. Sa amin namang treatment facility mapupuno yan. The only accredited sanitary landfill na merong cell para sa hazardous waste, treated hazardous waste, ay ang Metro Clark. Merong ibang sanitary landfill pero walang cell para sa hazardous waste. Hindi lang garbage crisis ito kasi ang pinag-uusapan natin dito hazardous waste. Sa Kalangitan Landfill kasi nakahiwalay ang pit para sa hospital waste. Kada araw nasa 400 truck ng basura ang nagtatapon dito. Kaya kapag tuluyan itong nagsara, maapektuhan ng nasa 2.2 milyong kabahayan. Sa October 5 na isasara ang landfill sa utos ng BCDA o Bases and Conversion Development Authority na siyang may-ari ng lupa. Sa isang statement, ipinaliwanag ng BCDA na tapos na kasi ang 25-year contract ng rumerenta sa lupa nila na Metro Clark Waste Management Corporation na siyang nagpapatakbo ng Kalangitan Landfill. Hindi na raw mare-renew ang kontrata dahil lalabag na ito sa BOT o Build, Operate, Transfer Law. Pero hindi sinabi ng BCDA anong probisyon ang malalabag. Sabi pa ng BCDA, hindi na raw pasok ang isang landfill sa plano ng gobyerno sa New Clark City na maging premier investment at tourism destination. Tutulungan naman daw nila ang mga LGU na maghanap ng ibang pagtatapunan ng basura. Katunayan, batay raw sa DENR Region 3, mayroon 3 ibang pasilidad sa Pampanga na kung pagsasamahin ng kapasidad, kaya raw sumalo ng basura na aabot hanggang 11,000 tonelada kada araw. Mas marami kumpara sa 4,000 tonelada kada araw ng isasarang Kalangitan Landfill. Kaya sabi ng BCDA, walang dapat ikapangambang krisis sa basura at kalusugan sa rehiyon. Pero hindi dyan sang-ayon ang nagpapatakbo ng Kalangitan Landfill. Yung pong mga sinasabing sites, hindi namin sinasabing hindi nila kayang magpalaki. Ang sinasabi lamang namin, hindi nila kaya yun ng overnight ng 3 months. Kaya nga talaga, magkakaroon po talaga ng crisis. Kapag natuloy ang shutdown, mawawalan ng trabaho ang nasa 400 nilang empleyado. Kinakabahan mawawalan kami ng trabaho, hanap buhay dito. Paano naman yung mga nag-aaral namin anak? Akala rin daw nila kasama ang waste management facility sa plano sa New Clark City. Imagine you are going to develop a premier city pero wala kang waste management facility. Ilang ulit kami humingi ng panayam sa DENR at BCDA tungkol dito pero hindi pa sila nagpapaunlak. Mula Kapas, Tarlac, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa mga na-high blood sa seryeng Royal Blood, mas dapat daw kumapit sa spin-off nitong Widow's War. Excited si Bea Alonzo sa ganda ng takbo at kwento at eksena. Makichika kay Nelson Canlas. Marami-rami na rin ang natitape ni Bea Alonzo para sa murder mystery series ng GMA Prime na Widow's War. Sa kanyang socials, ibinahagi pa ni Bea ang ilang behind the scenes kasamang ibang co-stars, pati na mga location na kanilang pinupuntahan. Maganda rin daw ang working dynamics nila ng co-star na si Carla Abellana. Kaya si Bea, hindi raw inakala na ganito ka-exciting ang gagawin nilang serye. It's gonna air soon. On GMA Prime Time, and I'm very, very excited about it. Nakita ko na yung mga shots and yung week 1 pa lang, pilot script pa lang ng Widow's War, talagang para ako nagbabasa ng libro, parang gusto kong malaman kung ano yung mangyayari sa susunod na week. So I hope maramdaman din ng audience yon as they watch Widow's War. Widow's War is a series of firsts para sa Kapuso star. Sa teaser plug pa lang with Carla, na pareho silang in all black with very red lips. Pati ang tagline na Love Kills. Maninibago raw ang mga Kapuso viewers habang pinapanood ang serye. It is a spin-off of Royal Blood and Widow's Web. So this is the 3rd installment. So there are characters na magko-crossover din. So it's very, very exciting. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.
Sa mga naghahanap ng nature at extreme adventure in one, bakit hindi dayuhin ang literal na nakalululang trip sa isang shrine sa Batangas City? At nakatutok si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Bukod sa mga naggagandahang beach at masasarap na kainan, may isang lugar na bagong aabangan sa Batangas City, ang 45-meter high glass walkway sa Barangay Pagkilatan, Batangas City. Para marating, road trip muna sa palikolikong daan. Ilang minuto pa makikita na ang 78 metrong taas na estatwa ni Birheng Maria na kung tawagi ang Monte Maria Shrine. Pagdating sa lugar, bubungad ang maaliwalas na paligid, sariwang hangin na perfect for relaxing. At ang glass walkway sa nakalululang taas na 45 meters, may haba naman ito na 118 meters. Ayon sa pamunuan ng Monte Maria Shrine, 2023 pa nang simulan itong glass walkway para sa mga turista at mga Batanggenyo. Lakas ng loob at tibay ng sikmura ang kailangan para hindi ka malula mula rito sa itaas. It's a tourist destination, a place to go. The theme park is what they really brainstormed upon, no? So this glass walkway is just a part of that theme park. Ang salamin ng walkway may 3 inches ang kapal. Imported din ang mga bakal at ilang pampatibay para rito. Pasilip lang muna yan sa ngayon. Hindi pa kasi bukas sa publiko ang glass walkway dahil sa ilan pang mga dokumentong inaasikaso sa LGU. Magkakaroon din ng water test at pressure test para makita ang tibay at tatag nito. Target itong buksan sa publiko bago magpasko at ang entrance fee nasa 250 to 300 pesos. Siguro mga 5 months or before Christmas, talagang minamadali na ito. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, Denise Abante, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nawala na po yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero huwag pa ring makampante dahil magiging maulan po bukas sa halos buong bansa. Yan ay dahil sa pagbabalik ng Southwest Monsoon o hanging habagat na magpapaulan sa maraming lugar. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas uulanin na ang ilang bahagi ng Luzon gaya ng Palawan, Mindoro, Quezon, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Sa hapon, malawakan na ang ulan sa halos buong bansa at posibleng hanggang gabi na yan. May malalakas na ulan sa Luzon, Panay Island, Samar Provinces, Caraga at Davao Region. Posible ring maulit ang mga pag-ulan sa Metro Manila bukas, kaya po doble ingat. Sa mga kapuso natin sa Negros Island, maging alerto pa rin sa Lahara, Flow, lalo't may tsansa pa rin ng ulan bukas. Taken out of context. Yan po ang giniit ng dating Health Secretary sa sagot niya sa naging papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paglipat ng pondo ng Health Department sa PSDBM para ibili ng COVID-19 supplies. Ang detalye ng paglilinaw sa pagtutok ni Ian Cruz. Tama. The transfer was precisely effected and approved by the IATF, NTF, and endorsed to the President. Git ngayon ni dating Health Secretary Francisco Duque III, taken out of context ang sagot niyang yan nitong Lunes sa Kamara. Ang tanong noon, inautorisa ba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilipat ang 47.6 billion pesos na pondo ng Health Department sa PSDBM o Procurement Service ng Budget Department noong 2020, pambili ng COVID-19 supplies ng walang MOA o Memorandum of Agreement. Git niya ngayon sa isang pahayag na sumagot lang siya ng oo. Talaga umanong inaprubahan ng dating Pangulo na idaan nga sa PSDBM ang pagbili ng mga face mask, face shield at PPE nang tanungin ng DOH ang dating Pangulo kung pwede ba itong gawin. Naaayon umano ito sa batas. Ang hindi raw nababanggit ay ginawa ang mga hakbang noong April 2020 kung kailan ang alam pa lang na proteksyon laban sa COVID ay mga face mask, face shields at PPEs. Ang procurement na ito ay kailangan at dapat mabilisan at ang pagbili nito sa ilalim ng PSDBM ay mandatory raw sa batas na siyang basihan ng approval ng dating Pangulo. Nangihinayang si Senadora Risa Ontiveros para kay Duque sa ginawa niyang pagbawi. It was good while it lasted, no? Bumilib na sana ako kay former Sec Duque. That's the oldest excuse in the book para sa lahat sa amin na nagtatrabaho sa public sphere. Kung yan ang sinasabi niya na
pina-accelerate lang ni Duterte yung pag-procure. In a way, we're back to square one dun sa kanyang posibleng pagiging importanteng resource person. It's really his loss. Sabi ni Ontiveros, nais ng Senado na muling mabuksan ang investigasyon sa Pharmally scam. Masisingil lahat, including the former president? Kung talagang mapatunayan namin na siya yung nag-utos ng fund transfer. Kinuna namin ng pahayag ang dating Pangulo sa pamamagitan ni dating Executive Secretary Salvador Mejaldea. Sagot nito, pero pareho sa pahayag ni Duque ang depensa ni dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo na ayon umano sa batas at sa pambansang pulisiya ng gobyerno sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic ang hakbang. Kailangan daw ang mga binili ng walang bidding bilang mabilis na tugon sa COVID situation. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. May special recognition na natanggap si Sparkle star Kylene Alcantara fresh from her South Korea tourism ambassador duties. At sa kanyang pagbabalik, may sagot si Kylene tungkol sa love life, lalo't may ilang nalilink sa kanya. Makichika kay Lars Santiago. Hindi ka pa ready ma-in love. Talaga namang maku-curious kang magtanong kay Kylene Alcantara. Lalo't tila may sparkle sa kanyang mga mata at magaan ang aura. Pero di na rin katakataka, lalo't kagagaling lang niyang South Korea para sa kanyang Korean Tourism Ambassador duties. Bukod sa tour, na-experience niya ang Korean way of health and wellness. Pinahalagahan din po nila yung power ng meditation. I-let go yung mga noise or thoughts na naiisip natin. And it really helped me. Unforgettable din para kay Kylene na nakasama niya ang ilang Korean officials katulad ng mga minister at members of the parliament na binigyan pa siya ng award of recognition. Hindi ko po in-expect na ganoon siya ka-grand. Nakakaiyak na lang po kasi it's truly a blessing. Ang workation na ito, saktong-sakto raw para ma-recharge siya sa pagsabak agad sa taping ng Shining Inheritance. Nakaka-excite po na mapanood ng ating mga kapuso ang Shining Inheritance dahil napakaganda po. Napakaganda ng cast, napakaganda ng istorya, napakaganda ng aming produkto. At sana po, first time kong papangarapin na sana mainis kayo sa akin. Tanong tuloy ng fans, puro trabaho na lang ba si Kylene? Hindi ka pa ready ma-in love. Hindi pa po. Tito Lai, ikaw talaga nakakatawa ka. Kasi feeling ko po dapat ko pa pong mas kilalanin yung sarili ko. Alam mo naman na nagpaparamdam pero parang dead ma lang muna. Meron po ba? Okay. Bahala na lang po muna si God. Kamakailan, ilang binata ang very open sa kanilang paghanga sa aktres. Kabilang ang basketball player na si Kobe Paras na nirepost ang photo ni Kylene with a subtle white heart as a caption. Nag-iwan pa siya ng heart-eyed emoji comment sa mismong post. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Oh, and that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Iya. Yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.